natin. Mangyayari. Palayan natin. Pag-pray lang natin. Pag-support lang po yan. Mas gagalingan natin. Ulitin ko, mas gagalingan natin sa sunod. Ulit mga ka-agritipits, ka-farmers, kamanalon, kamangsasagat at check 532. At katatapos natin nagayos, hinukay ko yung kanal doon. Tapos yung kanal doon para ma-drain, totally drain. Ayan, katatapos natin at gusto kong ipasilip sa inyo kung gaano kalakas yung hangin. Okay lang, hindi sasabayan ng ulan. Okay yan, huwag lang sabayan ng ulan. Yung lakas na yan, matutumba. May matutumba sa palay natin ang tatangkad, lakas ng hangin. Pag-pray lang natin, yung mga kasamahan natin dyan, sigurado yung hinog na at nabibigatan ay sigurado wala tayong magagawa, matutumba po yung palay ninyo. Piruin nyo kung gaano kalakas. At least ito, LP natin nakakover sa SL. Yun ngayon yung sumasalog dahil galing dito sa Amianan, dito sa bandang north yung hangin, hinihigo papunta dun. Umuulan dun sa bandang Rojas. Medyo tumigil na dito sa atin at para makita nyo, punta tayo dun sa SL. Yun yung sumasalo ngayon ng lakas ng hangin. Nakakover naman ito kasi mas matangkad yung SL13 natin. At nakakover itong LP natin, safe ito. Tara, silipin natin dun. Bagyo ngayon, September 2, 2024, may bagyo ulit na dumating. Climate change. Kaya gawin na natin mga ka-agritipits. Sama-sama. Tulong-tulong po tayo. Experiment yung cutting. Pruning. Kahit isang pinitak lang, tignan natin. Pag-aralan natin. Sama-sama. Tulong-tulong po tayo dyan na pag-aralan para masolusyonan natin yung sama ng panahon. Pansinin nyo yung RC ko. Pag nagkalaman lang to, dadapa ito. Mas maliliit yung puno. At least itong SL39 natin medyo may kalakihan yung puno at medyo matigas pa naman yung protocol natin. Okay, kaya medyo hindi pa ganun na dadapayan. Kaya pa niyang buhay na buhay na yung puno ng palay natin. Tara, yun lang, talagang masisira yung uhay ng palay natin. Pag ganito pa bukas, tapos nakaramdam ulit ng sikat ng araw, yan yung kumakain ng amaya. Uhay ng palay natin kasi tayo ang nauna ulit. May nakapagpaani na doon. Narsituto, yun yung mahina. Ayan, hindi pa naka-area. O, ayan. Hindi naka-cover ito. Ito yung talagang binabayo ngayon. Yung SL ulit natin kasi maikatangkaran talaga yan. O, para makita nyo. Tignan ulit natin, silipin yung RC222 natin doon bago tayo uuwi. Yan, diba? Pag sumikat ang araw, napakaganda mahinog yan. Mas gaganda na naman dahil yung sustansya ng ulan papakinabangan natin dahil hindi naman tayo nag-over sa nitrogen. Wala tayong full smooth pa. Okay, yung bad fungus, yun full smooth, mushroom din yun, may silya. Kaya nga lang bad fungus. Ito yung tinibert natin kanina kasi ito yung sabi ko nga unang matutumba ito. May tubig dyan, kinuha natin dyan. Yan, nakapagtrabaho na naman tayo. Hinukay natin. Yan, o diba, hinog na oh. Kabilis. Kalalaki. Times 2 sa kwan ng LP natin. Ayan. Tara ulit down. Naku, nakalimutan ko yung baka madulas tayo stick. Bilis na lang to, mahinog. Nawa ulanan.
Tatlong uhay lang yan, tingnan nyo. Kabibintog. Ayan, express. Mga plug leaf ship natin, express yan. Nagkikiskisan. Oh, bali na rin oh. Nabigat. Nabali na. Ayan oh. Bigat. Pansinin nyo, yung uhay na mabigat. Gumaganyan-ganyan oh. Yan, para makakuha natin, ma-actual natin sa inyo. Ano pa yung gusto nyo pag-aralan natin? Yan. Isabihin nyo lang kung ano yung gusto nyo malaman. Yan. Si Master Ernesto, sayang yung palay niya. Si Ma'am Grace, mayroon na rin portion yan na kwan. Busy, wag nyo munang hanapin siya. Kailan lang kami nag-usap. Busy siya sa trabaho. Sa kwan, actually nasa kwan na siya, Singapore. Okay, papakon ko lang sa inyo na malapit na dito sa Pilipinas, nandiyan lang siya. Katabi natin, bansa. Diba? Talagang ganyan lang kung gaano karami yung nasira sa inyo, ay meron tayong mas marami pang nasira na makasamahan natin dyan. Ganyan lang talaga ang farming. Pagsubok lang yan, go lang ng go. Minsan tatamaan ka, pero mas madalas panalo po yan. Kasi kung ano gagawin nating lesson, kung ano yung nangyari sa atin, hindi naman natin ginusto na sirain ng climate yan, panahon. Ang nakakapag-control dyan, nakakapagsabi na ganito, nasira, hindi naman natin kagustuhan. Ay sa susunod, mas gawin natin yon na challenge po sa atin. Challenge na lang po sa atin yon na mas sa susunod, mas gagalingan pa natin, pati yung ating mga tagasaka. Challenge po sa kanila yan. Okay, wag kayong mawalan ng pag-asa, dahil kung tayo nawalan ng pag-asa, sino? Hindi naman tayo ang panalo, kundi lahat tayo ay talo. Okay, mas pa yung farm owner. Grabe yan yung gastos niya. Okay, kumpara sa tagasaka. Huwag sumuko. Ayan yung kan natin. Wala na. So, magpupul na. Sige. Bilisan na lang natin kung saan yung aabutin ng kan natin. Memory. Nag-warning na. Di ba? Talagang yukong-yuko na. Nababali. Pati yung kan natin. Yan, view ko na lang. Naka 7 minutes na tayo. Buti mataas. Tapos umulan doon banda doon. Mas malakas sa Santiago kasi mas malapit doon banda yan. Sa part ng Visayas. Tapos binabaha ang Manila. Mga kasamahan natin. O, di ba? Ito ang RC Toto. Wala pang kwan. Nag-lodging na, oh. Tutumba na. Di ba? Kung kulang sa sustansya, ayan, mapapansin natin, matutumba na. Warning ulit. Hindi na tayo pupunta doon. Nagwa-warning na yung kan natin, full memory. Magdi-delete tayo ulit. Ayan. Tapos inayos ko doon sa dulo. Mamayang gabi yan, malakas na, bubuhos ang ulan. Mangyayari sa palayan natin, pag-pray lang natin, pagsubok lang po yan. Mas gagalingan natin. Ulitin ko, mas gagalingan natin sa susunod. Okay, full memory, insufficient memory. Let's go. Ganyan time. Okay, sharing is caring. Happy farmers.
check 11:45. Ayan, bumalik tayo dito. Nandun si Jmar yun. Nagpa-inject tayo ng Farosure pangantay. Pero itong mahirap sa may bagyo, ganito yung dumali sa atin sa SL 3988, yung kalakasan na nakasapaw yung palay natin noon. Tignan natin yung RC22, parang ganyan, no? Nakabuka, bubuka talaga sa oras na ganyan. Basta nakaramdam ng solar radiation, ayan, kahit wala yung sikat ng araw, sa oras ng 11:45 to ay bumuka. Malaking kabukusan yan sa ating ani. At least dito sa kwan, nakaligtas na itong tatlong SL natin. Meron man dyan yung hulip ay lalabas pa rin, or yung mga sowi na nahuli. Ayan, sa kalakasan itong mga katabi natin na RC22. At halos sumabay din yung RC22 natin na nandun. Kaya gusto kong putahan natin bago tayo uuwi. Uwi na lang tayo. Ayan ang kalakasan mga katabi natin. Halos sabay-sabay na. Hinog na yung kan natin, oh. Diba, yukong-yuko. Pulaan natin. At ang maganda sa LP variety, yan, halos parehas naman sila ng hubog ng uhay sa LP 937 ito at yung LP 2096 natin doon sa likod nito, Bigri. Halos parehas lang. Ang maganda sa kanila ay yung sinasabi kong sa layasay, yung malayuan yung agwat, mabilis mabuo yung butil, kasi hindi siya sagad-sad, sabi sila ano, yung parang bignay. Ang kaibahan niya sa inbred, parang sa RC22, mas maraming butil yung butil ng LP, dahil yung parang sanga niya kung saan nakakabitan, kunyari ito nakakabit, marami siyang butil sa isang sanga. Okay, kaya mas marami pa rin, mas malakas pa din umani, nagkatubig, oh. Diba? Ito yung ayusin natin para hindi ito hindi matutumba yung banda. Para lagi may tubig, matutumba itong banda, yung hinog na. Kalalaki. Ayan, oh, kagandang mahinog. Yan. Kaganda mahinog itong palay natin, oh. Tara dun sa kuan, at least makita nyo na kung ano itsura ng pagkahinog niya. Ayan, batok na lang yung walang laman. Tara doon, post muna natin or ganyan na para makita nyo. Ayan, batok na lang yung walang laman, oh. Ayos, ulan na. Tara, bilisan natin para makita nyo yung RC22 natin. Parang ganyan din na nasa flowering stage. Tapos biglang umulan, nako, kawawa itong mga katabi natin, pati yung RC22 natin doon. Maraming mababaog yan, umuulan na, naabutan ng bagyo. Okay, kasasapaw yung RC22 natin. Itong katabi natin ay yan, sumasapaw na rin, pero nauna ito ng 10 days. Matanda rin na itanim, kaya yung RC22 okay lang sa inbreed na malakas mag-sow. RC22 for auto, kahit paabutin ng buwan yan na itanim ninyo, maraming sowe. Unlike sa hybrid, iwasan ninyo. Okay, may binabasa ako kaninang books sa experiment ng ibang bansa ulit. Ang magandang distance sa hybrid ay yung 20 by 20 at 20 by 25 at 25 by 25. Yun yung malakas umani, mas maraming nabubuong greens per panicle. At yung sowe, ang maganda na hanapan na natin, yung experimental nila, yung sowe yung tundos ay 3 tundos ang pinakamataas na umani. Okay, kahit matanda na itanim, yung meron yung matanda na itanim, 3 tundos pala ang gawin. Subukan natin sa susunod. Huwag nang magtanim ng 1 in 2 puno bawat tundos kung matanda natin itanim. Ang lakas ng tubig, oh.
katubig. Ganun lang. Tapos, wag naman yung sobra dahil maliliit yung uhay, mas konti yung bilang. Yung uhay, mas konti yung bilang na butil. Okay, ayan. Kalalaki. Yan, yokong-yoko. Okay, push muna tayo. Sama, tulong-tulong itaas ang ani at kita. O yan, nakasapaw na yung halo, RC222. LP 2096, pansinin nyo. Nandito tayo, maraming halo dito na LP 2096. Ganito, yung hubog ng uhay ng LP. Ayan, unlike sa yun sa RC222 ay malayuan masyado. Ito, yung parang sanga niyan, maraming bilang, kaya parang tinignan yung hahaba ng uhay niya at mabilis mahinog. Kasi malayuan yung agwat. Kaya sa LP, malakas pa rin umani at mabilis mabuo yung batok dahil nga malayo yung agwat. Yun, ganun yung diferensya sa pagtingin nyo sa pagtumingin kayo sa butil ng palay. Mas mabilis mabuo yung malayuan yung agwat unlike sa dikitan. Mas mahirap buuin yung batok ng dikitan. Ganun lang. Okay, pause muna. Yung RC222 natin, itong halo dito sa SL28, yan nakasapaw na. Pansin nyo, malaking kabawasan ito. Malakas yung hangin. May pabugso-bugso, may bagyo at mangingitim. Karamihang uhay dito. Mababaog. Ganyan yung height ng RC222 natin dito. Tapos doon sa nakasapaw, tignan nyo na kung gaano kakapal. Yan, may halo pa rin na dito. Konti naman na halong yan. SL 39. Ayan na di ba? Yan na yung RC222 natin. Kasasapaw at dinali na naman ng bagyong, anong pangalan ng bagyo? Planting height. Yan, walang bacterial leaf blight hanggang dibdib. Ayan. Hanggang dibdib. Yan yung super 222 na bigay ni Sir Bernard. Pero hindi ganun kapuro na, siyempre galing lang, hindi naman certified, galing lang sa pinag-anihan ng certified. Pero sinubukan pa rin natin. Ayan, ganyan kalakas mag-sowi siya kahit matanda na itanim. Ang problema ngayon natin, maraming mababaog. Yan, umuulan na at nakabuka. Tignan natin kung paano mag-survive. Umuulan na humahangin. Ang laking kabawasan nito. Sayang. Tapos 2 days na babayuhin ulit ng hangin. Patay na tayo dito. O yan. Ganyan kakapal yung RC222 natin dito. Yung makikita nyo parang may blight. Yan yung mga nasaktan ng herbicide noon na hybrid na naihalo. Ganyan kakapal yung RC222 natin. Kasalukuyan kalakasang sumasapaw. Mayroon pang natitirang hindi sumapaw, mga 5 to 10%. Sayang. Tara na, uwian na. Yan. O, di ba? Mas marami tayong nakasapaw kaysa itong katabi natin na nauna ng 10 days. Sayang. Ganyan, di ba? Mas kukunti yung bilang ng buhay niya. Nakabuka. Sayang. Bubuka at bubuka yung butil basta may naramdamang init konti. Yan yung sisira. Kaya nang sinabi ko, yan yung sumira sa SL19H natin noon. Kasasapaw, ganyan din at naulit dito sa RC222. At least mas maraming naisalba yung ibang variety natin. Pagpag, di ba? Tapos biglang uulan. Tara na. Sharing is caring. Maraming salamat.